Hello mga Katden lovers and Katden followers. Abay, totoo ba si Catherine Bernardo may iniiwasan sa Christmas special celebration? Abay Catherine, siya ang talagang sinisigawan at pinagkakaguluhan sa event na ito. For today's video, isa sa pinaka-highlights ngayon at pinapanabigan at pinanonood ng live. No, kaninang 4 hours ago po ay nagkaroon po ng Christmas special ang Kapamilya, kung saan napapanood po ito sa Kapamilya Channel A to Z. Hindi po siya napapanood sa GMA7 parang para sa TV5 ganon. So parang hindi ko siya napanood kasi wala tayong ganung channel. So anyways, so narito ang ilan sa mga artista na kung saan sila po ay featured dito. Nandito si Blight or si Andrea Brillantes, Catherine Bernardo, Chi Pilomino. So ilan yan sa mga stars na present nung rehearsal. Napanood din si Angie, isa singer and actress na medyo nagkaroon na rin ng pangalan sa showbiz. And of course, nandun din po itong si Miss Janela Salvador na magkakaroon din po ng kanyang number. And of course, si Jane Adarna. Ayan, so nandun din po siya, namataan din po siya during the rehearsal. And of course, nandun din po si Maymay Entrata, ang ama kabugera ng ABS-CBN, nandun din po siya. Pero alam niyo po ba na kapanapanabik at talagang pinag-usapan at nag-trending po itong si Miss Catherine Bernardo, kasi tila baga, siya po talaga yung pinakaabangan ng lahat. Talagang sobrang init ng pagtanggap ng mga Pinoy dito kay Miss Catherine. Kung mapapansin po ninyo sa video ito, ayan, so nagre-ready na po siya para sa kanyang preparation, sa kanyang dance and number, na talagang grabe po yung sigawan ng mga tao nung tatawagin na yung pangalan ni Miss Catherine Bernardo. And of course, syempre po na-feature din ng iba't ibang mga fandom, talagang sinuportahan po nila ang kanilang mga iniidolong mga artista. Grabe, puno-puno po ang Araneta Coliseum, ganun po katindi. Meron po mga fans po ni Catherine, ni Daniel Padilla, Kim Chu, ng Janela, at marami pa pong iba. Talagang nagsama-sama po sila para sa event na ito, para supportan yung mga bet nila artista. Meron ito nga yung ito nga yung pinaka number ni Miss Catherine Bernardo. Ayan siya, sumayaw po siya, nagsha-shining, shimmer and shining yung kanyang mga damit. Yung kanyang damit na isinuot. At talagang na siya, confident na talaga si Miss Cat na lumalakad at rumarampa dito sa inhablan ng Araneta Coliseum. Noong mga nakaraan pang mga taon, dalawa po silang rumampa dyan. But this time, sinigurado ng pamilya ni Miss Catherine at sinigurado ng ABS-CBN na talagang solo era na talaga si Miss Cat. Ganon din naman yung kanyang ex-boyfriend. Pero usap-usapan din po sa social media na tila baga may iniiwasan daw di umano itong si Catherine Bernardo na makita at makasama sa lugar na ito. Kasi kung matatandaan ninyo, nung last Christmas special, last 2023, diba? Pagkatapos silang i-announce sa break na sila, ay nakita natin during those times na talagang umaali-aligid sa kanya si Summer. Diba? Nakita natin yung mga tagpo na yun. Ayaw na lang natin flash dito kasi ayaw na natin mapanood yun kung paano, diba? Kasi yung mga painful moments kasi ni Miss Cat na parang ayaw na natin balikan. At ang layo-layo na rin ang itsura ni Miss Catherine Bernardo pagkatapos ng breakup sila noon, kasi talagang nagbutot balat siya noon sobrang payat siya dahil according sa mga malalapit kay Miss Catherine, talagang naapektuhan po yung appetite niya doon po sa pain na pinagdaanan niya. Pero we are happy kasi diba nakita natin yung smile ni Cat, bumalik na yung dating sigla at yung build ng katawan niya bumalik na din, diba? Kaya nga todo talaga yung kanyang pag-gym, diba? Pag may oras talaga nag-gym siya kasi marami daw siya kumain. So ang kagandahan lang dito is talagang siya po yung sinisigawan at siya po talaga yung pinakaantay ng maraming mga fans dito for fandom. Grabe po yung sigawan sa Araneta Coliseum kapag tinatawag po ang isang Catherine Bernardo. It only shows na talaga siya po talaga ang superstar na matatawag or A-lister stars ng ABS-CBN. And happy tayo kasi hindi na rin ipinilit ng ABS-CBN na magkaroon sila ng number nung dati niyang partner, diba? Kasi parang the last time kasi may number pa sila together na parang na-cringe yung mga manonood sa kanila. This time, talagang solo na talaga siyang rumampa dito po sa entablado ng Araneta Coliseum. Kaya naman congratulations Catherine sa napakaganda mong number for Christmas special ng ABS-CBN. Hello mga Katden lovers and Katden followers, narito na ang paglilinaw patungkol sa issue ng regalo di umano or pasalubong ni Catherine kay Summer. Abay, alamin natin yan. But before that, yung araw nga nagse-celebrate po si Mr. Alden Richards ng ika-14th year anniversary ng kanyang taon, yung fruitful year niya sa showbiz. 14 years na po sila na namamayagpag. Talagang yung kanyang existence po dito po sa showbiz, talagang masasabi mo ito talaga yung nagpayaman ng gusto kay Alden. Kaya naman ilan sa mga fans sabi dyan, today we honor a landmark occasion that's 14 years in the making, from a reluctant dreamer to an icon of perseverance and positivity. Alden's journey has been nothing short of extraordinary. Through every role, endeavor, and achievements, he has not only won hearts but also inspired countless others, redefining success with his relentless pursuit of excellence. With each step, he has raised the bar for himself and the entire Philippine entertainment industry. So let's come together and pay tribute to Alden's 14 remarkable years, rising to a toast
toast to the man we proudly support, a team's forever's pride and joy. Happy 14th anniversary Alden's here to celebrating the magic you bring to the world, one milestone at a time. So 14 years, incredible years na meron po si Alden Richards, kung saan talagang hindi po siya nababakante. Talagang ang nagiging po sa kanya, yung success na to is dahil na rin po sa talagang very kasi siya napaka workaholic, and then at the same time talagang pinagbubuti niya po, at hindi lang yun, mabuting tao din talaga si Alden. Biruin po ninyo, siya lang po yung artista or actor sa Pilipinas na meron sariling foundation. Siya po mismo nagpipinance, hindi po siya humihingi ng any help from the other sponsors. Siya lang po mismo ang sponsor sa nagpapaaral ng ilang mga college students, no, na talagang ang dami niya nang napagtapos. And of course, ang GMA Network din po ay nakikiselebrate sa 14th year an incredible and talent, unwavering passion. A happy anniversary to the one, sabi niya, no? So, kaya naman congratulations, Mr. Alden Richards. You deserve all the success. And now, let's talk about this one. Kasi, makalat po kasi ito sa social media at talagang nakot po yung attention ko dito dahil dumaan siya sa newsfeed ko. Sabi po dyan, ibinapakalat po ng ilan sa mga Dilulu fans ng Katniel. Sabi niya, alam nyo ba na ang suot ni DJ ay pasalubong na gift ni Kat mula Dubai? Dapat alam nyo. So, ito raw suot ni Mr. DJ or ni Summer, no? Ni Daniel Padilla na jacket. Yan daw ay pasalubong ni Catherine Bernardo na sinasabi nila na parang sila po ay couple dun po sa jacket na suot ni Miss Catherine habang siya ay nag-skydiving sa Dubai. And then upon checking, chinek po natin. So yung Dubai po nila ay naganap December 1, no? Kung di po tayo nagkakamali, December 1 po lumapag sila sa Dubai, kung saan sinalubong sila ng mga libo-libong mga OFW from Dubai, at nakita natin na nandun po sila sa airport. At then chinek ko po yung time kung saan bumisita si Mr. Daniel, September 28, kung saan suot niya po yung jacket. So paano po magiging yan ay regalo ni Miss Catherine kung ito po ay suot niya ng September 28, tapos lumapag si Miss Catherine Bernardo at Alden Richards sa Dubai ng December 1. So talagang kailangan na maging alerto tayo, kasi pinapakalat kasi nila na talagang si Miss Catherine daw ang nagbigay, no, which is very impossible. Ang sinabi ko na lang, i-comment ko doon, magpapakadilulo na rin naman sila, hindi pa nila ginalingan. So timeline kasi, may timeline kasi sinusunod So Alden Richards and Catherine Bernardo abay susulitin ang kanilang mall tour or yung kanilang tour sa Dubai, UAE. And for today's video, ay congratulate po natin si Catherine Bernardo and Alden Richards and the rest of the team sapagkat sila po ay naka $5,307,448. So dollar po yan, ha. So sa millions po yan kapag convert natin into peso, limpak-limpak na salapian. Billion po yan, no? Grabe po, biggest Filipino film in North America. Grabe. Now on its third weekend, see you in cinemas worldwide. So, nung opening po is nasa 900, second week 1,500, and the third week 450 cinemas worldwide. Dahil dito po sa Pilipinas kasi parang isang sinihan na lang per mall, kasi nga may mga cinemas or other movies po na kinikater na rin ng ilan sa mga malls dito sa Pilipinas. Kaya medyo na downgrade na or medyo nabawasan na po yung mga sinihan na bukas dito sa Pinas, pero mas marami sa ibang bansa. And eto na, no, dahil ilan sa mga kaganapan nito sa Dubai, UAE, kung saan kasama nila si Mama Ten at ang grupo, ang glam team ng ni Mr. Alden Richards, kasama niya si Mama Ten, maging si Mami Min, at saka po si Lay Sam. Nandito rin po yung si Nate, no, si Mr. Nate Gonzaga, na isa sa mga talagang fan nitong si Mr. Alden Richards. So nakita natin kung paano po sila sinalubong ng mga Pilipino dito po sa Dubai. At ngayong araw nga ay dalawang mall tours po yung pupuntahan nila, November 30 today. And sabi po ng ilang mga nagsasabi na parang masusulitin daw ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards ang kanila pong tours, at the same time ay talaga makikita po natin na parang sinusulit na nitong si Alden Richards and Catherine Bernardo yung kanilang tour, Sabi nga po sa isang balita that Alden Richards and Catherine Bernardo in Dubai for Hello Love Again special screening. The Hello Love Again fever continues internationally. Alden Richards and Catherine Bernardo continue to take the records-breaking movie Hello Love Again on the global stage. The acclaimed star recently jet off to Dubai to participate in the special screening of Hello Love Again at Dubai Mall on November 30 and at Dubai Marina Mall on December 1. Alden Richards and Catherine also set to meet some lucky fans in meet and greet event in Dubai. So meron po sila doon, parang gagawin nila is magkakaroon pa ng meet and greet, Pero alam niyo po ba na medyo malungkot man tong balita na to, kasi last tour na nga ni ng Kat din, sa kanilang last tour na nila para sa Hello Love Again ang Dubai. Kumbaga last destination po nila na magkasama sila abroad. And this time sinasabi tuloy medyo malungkot po to sa part nating lahat dahil syempre gusto natin lagi sila magkasama, pero may mga bulong-bulungan na pagkatapos nga ng napaka-successful na movie na ito ay I think na magkakaroon po ng engranding bakasyon, at mukhang beach ang destination nitong si Miss Catherine at Alden Richards. Ito po yung kanilang announcement, panoorin natin.
Juanitas Middle East. We'll see you on December 30 and November 30. November 30 and December 1 sa Real Cinemas. So see you guys there. Yes, we'll see you guys there. Punta kami doon tomorrow. Thank you sa lahat ng bumili tickets in advance and I can't wait to see you. So sa Pamilya Juanitas Middle East. We'll see you. So napansin natin sa kanyang interview na talagang nagbabakil pa itong si Mr. Alden Richards habang siya po ay nag-iimbita para sa lahat ng mga OFW sa Dubai. Nasamahan po sila para po sa dalawang mall screening and mall tours na kanilang pupuntahan. Dalawang destination po, pero this is gonna be the last destination abroad. So antayin po natin yung kanilang magiging engranding bakasyon pagkatapos nga ng tagumpay. Ito pong nasabing hello love again. So this time talagang sinusulit na po nila at mukhang may pupuntahan pa silang mas magagandang mga tanawin or magagandang puntahan dito po sa lugar ng Dubai. And mapapanood din natin soon kung ano po yung mangyayari sa kanilang meet and greet dito po sa Dubai, kung saan magkasama sila, maging ang kanila pong mga mahal sa buhay katulad po si Mama Min. Hello mga Katden lovers and Katden followers, abay Catherine Bernardo halata ang pagiging masaya sa naging sagot ni Alden Richards sa isang burning question. Channel na ito. Kaya naman napaka-sarap pong sabihin na maraming salamat po. And for today's video, ito na to, si Alden Richards ay nag-post sa kanya pong IG account kung saan nagsiselebrate ang Myriad company ng anniversary, no? Kung saan talaga namang busy ngayon si Tisoy dahil yun po yung kanilang sineselebrate. Ganon din naman si Miss Catherine Bernardo, marami po siyang mga TBC na lalabas bago matapos ang taon at pagpasok ng taon. Ito po yung isa sa mga manifestation na sobrang blessed at sobrang dami pong nagtitiwalang brand ngayon kay Miss Catherine. Halos karamihan po ng mga mamahalin at talagang luxury items at ilan sa mga product ay talagang si Miss Catherine Bernardo ang number 1 po na hinahanap para maging isang brand ambassadors. Ganon din naman ay good news sapagkat ang ito pong bench kung saan sila po ay mga endorser, no? At meron silang sale 12-12, no? 12-12. Kahapon po kasi napunta kami dito sa bench at talagang sobrang daming sales at talagang makikita mo yung mukha doon ni Miss Catherine at Alden Richards sa mga sa mga outlet po nila. Kaya sugod na po kayo dyan this coming December 12 para sa kanilang mega sales. And ngayon, let's talk about this one dahil hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa rin po sa social media ang ilan sa mga interview ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards patungkol or yung kanila pong interview sa La Official. Kasi marami po talaga nagre-request na bigyan natin ng reaction. Ito pong nasabing video na ito, no? Dahil talaga naman masasabi mo na dito pa lang, 'di ba? Dito pa lang sa mga videos na to, makikita na natin yung understanding nilang dalawa. Let's watch this. Ako muna. Okay. Caring, passionate, lovable. Very gentle, very organized, and workaholic. Yeah. Tatlong adjectives na sinabi ni Mr. Alden Richards is very consistent sa lahat ng interview niya. Lagi yung sinasabi that Catherine Bernardo is caring, passionate, and game. So, yun po yung tatlong adjective na talagang dinescribe niya si Miss Cat. At sa lahat ng interview niya, lagi niya pong sinasabi yan, yung caring and very passionate. Talaga ito rin po yung isa sa mga qualities ng isang girl na hinahanap ni Miss Catherine. Kaya nga, meron pong isang video na pinagdugtong-dugtong yung mga statement ni Mr. Alden Richards. Ito pa meron pa, panoorin natin. Sa kanya, would you sacrifice your happiness for the person you love most? Of course. Really? Would you sacrifice your happiness? Parang for me, love is a sacrifice. Okay. Of course, syempre we're now people are really love themselves. Yes. Medyo gusto naman siya. So, syempre I really value happiness is valuable. More than enough. More than mine. But what about happiness? When is it happy? So you will sacrifice that because you have more than enough happiness. Yes, pag masaya siya. Second yan lang. Doon na lang. Nashock si Miss Catherine Bernardo sa mga sinagot ni Alden Richards patungkol sa burning question kung he said that he's willing to sacrifice his happiness para dun sa taong pinakamamahal niya, diba? So, ang sagot ni Alden Richards is a yes. Kasi may mga interview si Alden Richards na kapag ang isa sa mga talagang masasabi niyang yung love the most ni Mr. Alden, syempre yung isa sa mga source of income niya, diba? Ito po yung pag-arte, yung showbiz. Alam natin na isa yun sa mga pinakamahalaga kay Mr. Alden Richards. Kaya nga he's willing to take the risk, diba? Para po iwan ang showbiz para po dun sa kanyang pinakamamahal na tao. Sa akin, my point of view with regards to this, yun yung pinupunto ni Alden Richards. Sa isang interview niya kasi sinabi niya doon, inamin niya na kapag daw po dumating na yung punto na kung saan ay dumating na yung pinakagusto niyang tao at ibibigay niya yung buong oras niya. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga updates ko po sa inyo na once na si Alden Richards po ay nakatagpo na ng kanyang woman na talagang gusto niya ng pakisamahan at gusto niya na o parang napili niya na or ready na siya to have a relationship, hindi na po pang jowa ang level na gusto niya. Gusto niya talaga is parang nasa level na ng pag-aasawa. Hello mga
mga ka-legit na Katden lovers and Katden followers kung saan Alden Richards abay napangiti at kinilig sa pag-amin ni Miss Catherine. But for now, ito po no, dahil namataan si Mr. Alden Richards na after nga ng success ng kanilang movie ni Catherine na Hello Love Again, ay hindi niya po kinalimutan na bumalik dito po sa kanyang mga prayer warriors. Ano? Si Mr. Alden kasi sobrang malapit po yan sa mga pare. At meron po siyang mga churches na, mga Catholic churches na tinutulungan kasi para lang po sa inyong kaunawaan at para sa inyong impormasyon. Si Alden Richards po noon, nung hindi pa po siya talagang sobrang sikat na artista, isa po sa mga pangarap niya ay maging isang lingkod ng Diyos, maglingkod sa church. Parang gusto niya sa interview na sinabi niya na gusto niya magpare. Yun po yung isa sa mga nabasa kong article na isa sa mga interview niya. And of course, si Miss Catherine Bernardo naman po ay busy din para po sa kanyang panibagong TVC or TV commercial na mapapanood na po natin soon. So talagang magkaiwalay man ang mga ganap nila. Pero talaga namang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin namamatay yung heart at yung momentum ng Katden dahil hanggang sa ngayon nagpapakilig pa rin sila sa mga recorded videos, no? Kung saan isa sa mga interview nila sa Law Official ay ganito nga itsura ni Alden Richards, no? Kinilig, pinakita yung kanyang dimples, talaga namang maging ang lahat ng mga manonood ay nakapanood nito ay kiniligan. Panoorin natin ito. Okay. Who would you let go? Kung wala Who would you let go? dapat di ka malalago. Yes, dapat. Support pa na life ko na. Yes, the one you love or your destiny. No record ng answer naman. Parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya umilan sa or yun sa sagot. Ikaw pa ba? Ang palita. Mahirap din sa sabihin. Kaya lang yung naisip na parang But what if my best friend is the love of my life? So you can go maging pagiging friends na rin. and then mag-evolve into something deeper. Or you give up on your romance and then you just become friends. Yeah, ganun. Pero mahirap siya sa sabihin. Pero Ano tibigin? Sa interview na ito sa La Official o La Official, no? Correct me if I'm wrong kung paano po banggitin ito, is that ito pong burning question na tinatawag ng nag-i-interview, no? Kung saan tinanong nga ni Mr. Alden Richards kay Catherine kung ano ba yung i-let go niya. So dahil po dito napag-usapan nga na is she going to let go yung kanyang best friend or yung kanyang pinakamamahal, no? And talagang very surprisingly, yung answer ni Miss Catherine Bernardo na nagpakilig kay Alden Richards dito is that sabi ni Miss Catherine na what if yung kanyang one true love niya is same dun po sa kanyang tinatawag na most cherished and most parang pinakamamahal niyang kaibigan. So sinabi dito ni Miss Catherine Bernardo that friendship can be evolved, no? Nag-i-evolve yung kanyang feelings dun pagiging friendship into talagang romantically relationship with that person. So alam naman natin na talagang si Alden at si Catherine ngayon ay iniintrigang talagang mag-best friend lang daw, wala daw silang romantic connections and more, no? Yun yung mga usap-usapan ngayon sa social media. Pero sa interview na ito, naintindihan natin na yung nakikita natin na super close po sila, talagang ito yung isa sa mga nagpakilig kay Mr. Alden Richards sa sinabi ni Miss Catherine na yung feelings po niya pwedeng ma-evolve. So parang medyo plus points na naman ito para dun po sa mga talagang yung ating pong pakiramdam na talagang hindi lang talaga friendship yung may offer ni Miss Catherine Bernardo with Alden Richards kasi sa mga sagot niya may evolved na nagaganap. So possible na nagaganap yan ngayon sa kanila. So kung dati nagkumpisa sila sa pagiging friendship, but this time is talagang may evolved na, no? May transition na nagaganap. And wala nang duda talaga na nakita natin kung paano po yung reaction ni Mr. Alden Richards during that time. And everybody's really positive sa naging reaction ni Mr. Alden. Kaya naman nakakatuwa lang dahil yung pagiging friendship nila noon is talagang na-establish. Totoo nga talaga yung kasabihan that friendship is the beginning of any relationship. And this is really a best thing and best information or interview that we watch from Katden. Kasi doon pa lang talagang kung talagang matalino ka, mauunawaan mo. At kung i-slice mo lang, kung kakatasin mo yung mga sinasabi nila, masasabi mo talaga na doon pa lang talaga mauunawaan na natin na meron ng espesyal at tinginan talaga itong dalawang ito. At wala na talagang makakapagpahiwalay pa sa kanilang dalawa. Hello mga Katden lovers and Katden followers, sabay Catherine Bernardo and Alden Richards. Is it true na meron silang engranding bakasyon? But then yung Alden Richards abay nagsiselebrate ng first anniversary para sa kanilang pinakabagong business venture na umabot na po ng 1 taon ng Stardust Launch PH. Kung saan parang ang setup nito is parang bar na minamanage po ni Daddy Bay, no? Yung kay si Daddy Bay Paul Carson, yung daddy po ni Mr. Alden Richards. And of course, pinagkakaguluhan din ngayon sa social media ang ilan sa mga behind the scene. Ito pong nasabing Hello Love Again, kung saan yung kanila pong first
na magkatabi sila sa bed, no? Kung napanood nyo na po yung HLG, I know na nakaka-relate kayo sa akin. Sabi ng ilang netizen, bakit daw kailangan magka-holding hands? Hindi naman daw yun nasabi ni Direk Cathy, diba? So doon pa lang sobrang alam niyo na. And of course, naglabasan din ng ilan sa mga photos kung saan inilabas si Joris Gamboa ang laman ng kanyang phone na talaga namang super clingy and super sweet itong si Catherine at si Alden Richards sa mga photos na inilabas niya. At kitang-kita natin talaga na talagang komportable talaga sila sa isa't isa. And wala silang tinatawag na ilangan, no? Hindi sila parang naiilang or whatever. Talagang nagagawa nila yung mga bagay na sa ikakaganda ng movie. At the same time, makikita mo sa kanila na talagang hindi po kailangan na magkaroon ng awkwardness, diba? And eto na, dahil somebody texted me or chat me in regards to this video clip. Kasi parang naspatan itong si Alden Richards and Catherine Bernardo na papaalis ng bansa. And sabi ko po dun sa nag-chat sa akin, nag-DM sa akin or nag-PM sa akin na i-investigate natin yung video clip na yun kasi parang talagang papalabas at parang nagmamadali silang dalawa na syempre kahit anong iwas nila na hindi sila mabidyohan, hindi talaga may iwasan. And then, when I check it, tinignan ko po or napadaan po sa IG nitong si MC or si Miss Polkerson, yung kapatid po si Raisa Polkerson na kapatid ni Mr. Alden Richards, nasa SG siya, quick vacation 18 hours ago, pinost niya po sa kanyang IG account that somebody is recording this video, and hindi natin alam kung sino po yung kasama niya dyan, pero ang kasama niya dyan, boyfriend niya, pero someone or somebody is nagbibideo po sa kanila. And ayan po yung mga behind the scene na photos and videos na makikita po doon, pero wala po tayong nakikitang Alden at Catherine. So ang hinala po ng mga netizen na maaaring nagkaroon po sila ng quick vacation kasama po si Miss Raisa Polkerson para po, parang yun po yung kanilang treat sa isa't isa, no? And mag-investigate to deep investigation pa yung gagawin natin kasi deserve naman talaga nila ang magkaroon po ng engrande or quick vacation dahil po sa tindi ng kanilang mga trabahong hinarap, no? Pero what is good thing about this is kaya naman pala itong si Alden Richards paglapag sa Pilipinas agad-agad po nag-back to work. Yun pala, tinatapos niya lahat dahil meron po siyang possible na meron siyang hinahabol na parang ito pong bakasyon na to na talagang makasama niya si Catherine Bernardo. Maaaring ito ay napabook na nila malayo pa lang dahil ipinangako nila sa isa't isa yan. Yun po yung version of the story ko. And then nakita nga natin yung mga evidence na makapagpapatunay. Pero sabi po doon sa isang post na ito sa Twitter na parang kakain sila ng dim sum. So merong bang dim sum sa Singapore kasi yun yung Singapore na view eh. Yan po yung My Day or Instagram stories nitong si Miss Raisa Polkerson. So we are so happy to hear those stories and mas lalala yung kasiyahan po natin kung talaga maglalabas pa sila ng ilang mga behind the scene photos and videos nila together. Kaya naman pala nananahimik itong si Catherine Bernardo sa social media at puro si Alden Richards yung mga photos na lumalabas kasi maaaring po sila, nasa vacation sila that time. And yun nga yung according to source talagang back to work agad si Mr. Alden just to make sure na maatenan yung bakasyon na ito. So masaya lang. Alden Richards sabay mapapadalas ang sleepover sa Casa Bernardo dahil po sa ginawa ni Miss Catherine Bernardo. But before that, and for today's video ay muli pong nirepost ni Miss Alora Sasam ang ilan sa mga photos niya together with Miss Catherine Bernardo kung saan meron po siyang naalala. 1 year ago na po ang nakakaraan kung saan kasama niya si Miss Catherine Bernardo na nag-move on sa isang lugar. Ayan, sabi niya this time last year, November 22, 2023. So very memorable yan kasi November 31st, no, if I'm not mistaken, yun po yung time kung saan dineclare na po nila at in-announce sa public na break na nga sila nung kanyang ex-boyfriend na si DJ. So kita naman natin na si Alora talaga yung kasama that time ni Miss Catherine sa isang dun po sa kanilang resort dun sa Amara. Yun po yung pag-aari ni Miss Catherine na resort with Mr. Piolo Pascual, yung kanilang business together. At and the rest, no, may mga business partners po sila doon. So, nakakatuwa lang kasi 1 taon na po yung nakakaraan. At after a year is kung si Alora Sasam po yung kapiling ni Miss Catherine Bernardo during the painful moments ng kanyang buhay. And this time, around November then, no, kung saan iba na po yung nakayakap kay Catherine at walang iba yan kundi si Mr. Alden Richards. So, masaya tayong lahat dahil talagang pinagdaanan niya o yung mga napagdaanan niyang matindi. Ngayon, nakikita natin na talagang glowing and ready na, no, na talagang papasukin ang isang Alden Richards sa buhay ni Miss Catherine Bernardo matapos niyang aminin sa interview kay Mr. Boy Abunda that she's really
are ready to fall in love again. And that is really the best news that we receive coming from the mouth itself of Miss Catherine Bernardo. Pero ngayon nga ito, may mga nagpo-post po niyan or may mga nagchat-chat sa akin, nagpi-PM, kung ano raw ba ito o kung sino daw ba itong lalaking ito kasi natagpuan po siya sa Casa Bernardo kung saan ay meron po itong IG story, no? Sabi dyan, hello love new car at Casa Bernardo. Ang nag-post po nito, nag-my day sa kanyang IG is ito po mismo lalaking kasama niya, which is I think ito po isang agent. At I think si Miss Catherine Bernardo po may bago po siyang purchase na car. Kasi kung if you remember, Mr. Alden Richards kasi talagang nag-influence sa kanya yan. Si Alden po kasi mahilig siya sa mga sports cars, sa mga mamahaling cars. And the first ever cars na meron po siya yung kanyang Jaguar. So ganun katindi yung mga parang, kasi parang sinabi niya rin yan sa mga interviews niya na pag meron siyang milestone, meron siyang mga newest milestone na nagaganap sa buhay niya, bumibili po talaga siya ng mga bagong expensive na mga relo, expensive na cars. And I think Alden Richards yung naging parang nag-influence dito kay Catherine. Kasi kung matatandaan ninyo si Catherine naman, kapag po may mga new milestone siya na nararanasan, ang ginagawa ay nagpapabutas siya ng earrings, diba? Dito sa tenga niya, pinapabutasan niya. Kaya ang dami ng butas ng tenga niya dahil dun sa mga milestone. But this time na iba na, no? Yung kanya pong pagdiriwang or paano niya i-celebrate yung milestone na yan is bumibili siya ng isang bagay na alam niya na mapapakinabangan niya in the future. And na-influence na siya ng mindsetting ni Mr. Alden. Pero paalala ni Alden na wag kang bibili ng isang bagay na beyond doon po sa kinikita mo or doon sa income mo. Yun po yung sinabi niya sa interview niya with Mr. OJ Diaz. Tanda ko yun. And yun pong video na napapanood po ninyo is habang pumipirma ng kontrata itong si Miss Catherine. Ang inaabangan nga natin is kailan niya ilalabas yung kanyang new car. And I think that is a sports car or luxury car. So sabi tuloy ng ilang mga netizens sa comment section, mukhang mapapadalas nga ang isang Alden Richards dito po sa Casa Bernardo dahil syempre kailangan matutunan Miss Catherine kung paano niya i-drive at paano niya po yung maintenance ng mga cars na ito. Although syempre may mga agent naman talaga natuturo sa kanya yan. Pero iba pa rin talaga kapag si Alden yung nagturo. Kasi diba may nabalitaan tayo na si Alden mismo ang nagturo mag-drive kay Catherine dahil may mga scene po sila sa Hello Love Again na nagda-drive si Catherine. So yun po yun. Kaya naman I think mukhang makakancel ang ilan sa mga schedule ni Alden para lang makapunta at maturuan nitong si Miss Catherine sa kanyang bagong car. That's Cut then updates abay best friend or BFF ni Miss Catherine Bernardo. Nagbinasag ang katahimikan patungkol sa pananahimik ni Catherine at Alden Richards sa pool. At ngayon pa, isa sa mga good news na natanggap po natin kung saan ang Hello Love Again ay now showing in more European countries, Papua New Guinea. No, kung saan po mga kababayan po nating Pinoy, naku medyo malalaki-laki po tong bansa na ito, na pwede pong napapanood na po no, ang Hello Love Again. Hello Love Again is heading to more countries on its fourth week in cinemas. And according to GMA Pictures, the blockbuster film starring Alden Richards and Catherine Bernardo is screening in Belgium, Netherlands, Australia, Norway, Sweden, and Papua New Guinea. If you are based in these countries, you can watch the film on the following dates and cinemas. Sa Austria, December 5, and in Lugner, Kino, Vienna, Belgium, December 5, Kinepolis, yan. And then, also sa Netherlands, December 5, ayan. So, marami pong mga cinemas dyan na pwede nyo pong pagpilian. In Norway, December 5 din, Papua Guinea, New Guinea, Paradise Cinema, Netherlands, Kinepolis, yan, sa mga, sa mga cinemas na yan. In Sweden, December 13. Sa Netherlands po, December 13 and Sweden, December 13. So talagang nakakaamoy talaga tayo ng malaki-laki no, kikitain po ng nasabing movie dahil sa dami po ng kanila pong mga bansa na kinikater po this time. Kaya naman ngayon pa lang kinukongratulate natin. Totoo talaga yung sinasabi or minamanifest ng ilang mga Katden fans na aabot nga ng 2 billion no, ito pong nasabing movie. But this time, ito na, dahil kinatuwa po ng ilang mga netizen ang post ni Arais de Santos na isa sa mga BFF at na lagi pong kasama ni Catherine. Yan, sa kanya pong Instagram account, yan po ay naka-private. And then she posted that yung picture po ni Catherine, tapos ni Alden at ni Catherine Bernardo, pati siya. So ito po yung caption. Sabi niya, Bernardo, Kat, and Alden Richards, congratulations on HLA 1.4 billion and still a debt will deserve. Get as much as rest as you can in between work though. Kilala ko kayo. Ayan. So sa kanya po mga salita, kitang-kita natin how she supported Catherine Bernardo and Alden Richards. And I know, at naniniwala ako na talagang alam na alam din niya ang sikreto nitong si Catherine at Alden dahil tinag niya rin si Alden doon sa kanyang sinabi. Ito po, para lang po sa kaunawaan po ninyo, para sa inyong knowledge, si Miss Arais de Santos po ay isa sa mga BFF. Kasama po dito si Trina na BFF din po ni Miss Catherine. And si Arais din po, Arais de Santos,
is ano siya, parang siya po yung stylish ni Miss Catherine. So sa lahat po ng mga sinusuot niya, isa po ito sa mga talagang nagde-deciding factor. Yun, base po yun sa aking research Ni-research ko kasi siya sa Google. And I see na talagang super close at nakita ko po yung mga photos nila Trina, to pati si Rice. So ano niyo po ako, i-correct niyo po ako, mali ako. Pero ang pinaka masarap lang dito, pinaka talagang very sweet no sa ears is yung makita natin how she supported Catherine and Alden Richards. Kasi talagang sinabi niya na deserve ni Catherine at ni Alden Richards na magpahinga. And then she also said na kilala ko kayo. So parang may meaning kasi yung word na kilala ko kayo Parang alam niya na or may mga detalye siyang alam kay Catherine at Alden. Maybe because Alden Richards is really a workaholic man. Biruin po ninyo pagkatapos po ng pagkalapag sa Pilipinas, talagang balik work na talaga, back to reality. Doon na talaga yung sasabak na ulit siya sa mga actingan, sa mga endorsement, di ba? Itong si Catherine nagpapahinga lang yan, pero pag nagbalik yan, panibagong endorsement na naman po ang kanyang ilalabas dahil sa dami ng mga brand na gusto talaga siyang kunin as ambassador. So, kinakongratulate natin si Catherine dahil despite of all the issues na meron po ngayon, still ay talagang nananaig pa rin talaga yung kanyang yung kanyang silence at hindi niya kailangan makisawsaw sa mga issue. Hello mga ka-legit Katden followers and Katden lovers. Abay Daniel Padilla nagkomento patungkol sa blockbuster movie ng Katden. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, pag-usapan natin ang ilan sa mga article na inilabas patungkol po dito po kay Mr. Alden Richards ng Mega Magazine, kung saan naglabas po sila ng article by Moira Del Rosario December 5, 2024 at dito po ay tinagurian si Mr. Alden Richards or 7 times Alden Richards proved that he's the ultimate green flag. Kasi beside daw dun sa kanyang acting chops and his multiple roles, Alden Richards has proved time and time again that he is the ultimate green plug much more recently. It's hard not to be enamored by Alden Richards, whether it's his sweet smile, skillful acting chops, or dashing sense of fashion. The Kapuso actor makes him one of the finest gentlemen in today's entertainment industry, with everyone eyes on him lately because of Hello Love Again. More people now have come to appreciate the total dashing package his mega entertainment rounds up. The ways Alden proved that chivalry is definitely not dead but alive and kicking through him. So the first thing na sinabi po dito, that he knows what a woman wants and needs. Kaya po siya tinagurian na green flag, and secondly, is a good communicator. Third, he's willingly share the spotlight. And fourth, he knows how to manage his resources. He makes time for the important people. He knows his passion. He's true gentleman. So that is, yun po yung ilan sa mga sinasabing bakit daw ganun katindi or ganun po ka-green flag. So para po maunawaan nyo lahat ng yan, you can browse po the mega digital copy through Magster, Press Reader, and Readly. So nandun po lahat yun. And this time, let's talk about this one dahil po sa napakagandang review at napaka-successful na movie ng Hello Love Again ay hindi po na iwasan na talagang pag-usapan ng ilan sa mga naging komento di umano nito si Mr. Daniel Padilla sa nasabing movie po ni Catherine Bernardo and Alden Richards, kung saan pinapakita po dito sa kanyang komento na tila baga hindi siya natuwa, hindi siya na-impress, parang gano'n kasi meron pong isang post sa Facebook na kumakalat ngayon sa social media at pinag-uusapan ng dalawang fandom patungkol po sa naging statement si Mr. Daniel. Pero syempre, i-fact check natin to dahil medyo medyo hindi po maganda sa pandinig ng mga Katden yung kanyang sinabi. So, base po dito is isang quote card na hindi natin alam kung legit. Sabi po dyan, Daniel Ford with the verified check at Supremo DP. Sabi niya, okay naman yung movie. Maganda, pero wala kang maramdaman na kilig Ito real talk lang, for me solid pa rin ang Katniel, walang makatatalo doon. Wait nyo, baka magkaroon din ng part 2 yung pagmamahala namin. So medyo nakakainis or nainis ang ilan sa mga Katniel fans na dumaan ito sa kanilang mga news feeds kasi nga parang sinasabi niya dito na hindi siya ganun ka-impress dun sa movie ng Katniel. At the same time, DJ also has the parang hope magkakaroon daw ng part 2 yung kanilang love story ni Catherine, na bagay na lalong ikinainis ng lahat ng mga netizen at lahat ng mga Katden dahil hanggang sa ngayon parang meron pa rin or umaasa pa rin siya na magkakaroon sila ng comeback. Pero upon checking kasi nung chinek ko po lahat ng mga interviews ni Mr. Daniel Padilla, wala naman po ako nakitang statement niya patungkol dito. Actually, let's give them hindi ko po siya kinakampihan or what kasi hindi ko gusto yung mga ginawa niya kay Catherine. I am a Katden lovers and Katden supporters and also Katden dependent.
stakeholders. Pero nakita ko po talaga na wala po siyang ganitong statement. So ibig sabihin, sabi-sabi lang siya. Although parang ginagawa ito bilang parang pagpo-promote na din, no? Doon sa kanyang panibagong serye na malalabas po this coming January. Dahil alam nyo na, kabi-kabila ng mga issue ng mga actors and actresses na kasama sa kanyang teleserye. Kaya talagang gumagawa sila ng ingay sa social media. And for you to understand is, syempre, publicity yan eh. Good or bad publicity, still publicity. So, if ever na dumaan sa news feeds niya yan, don't mind it. Ano? Hindi tayo dapat magpapekto sa mga ganyan. Hello mga ka-legit na mga Katden lovers and followers. Abay Mami Min, may pinakitang positibong updates patungkol sa isang bagay na ginawa ni Mr. Alden Richards towards sa pamilya ng Bernardo. At bakit nga ba tinaguri ang green flag itong si Catherine Bernardo ayon mismo sa isang pinagkakatiwalaang art. Usapan po sa buong mundo ngayon si Miss Catherine Bernardo bilang bagong new box office records, yung kanyang mga box office records na movie na talagang pinag-uusapan po sa lahat ng dako ng mundo ngayon. Dahil even po yung mga other media sa ibang bansa ay talagang sobrang hangang-hanga sila sa napakaganda na records ni Miss Catherine. Pero alam niyo po ba sa isang article po na ipinost si Miss Catherine Bernardo na tinaguri ang red or green flag? Mukhang very confident daw di umano si Catherine Bernardo sa kanyang personality at values dahil sa isang recent interview, inamin niya na ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang green flag. Sa isang lie detector test challenge nang recreate sa YouTube kasama ni Catherine ang kanyang on-screen partner na si Alden Richards, natanong siya kung tingin niya ba sa sarili niya ay isang green flag o yung tipo ng tao na puno ng positive traits and action na walang kabog-abog. Ang sinagot ni Catherine ay yes. Kahit naman po tayong talungin, talaga namang green flag siya. Pero heto na, plot twist, na kuryente si Kat. Ibig sabihin, ayon sa lie detector test, baka raw hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero wag mag-alala agad namang dumepensa si Alden. Anya, based on how I know Kat right now, it's not really about how you are as a person in terms of bad side. It's how you make the good in you resonate to other people. That's how she is to me and to everyone. O diba? Nung lumabas po yung lie detector test sa parang naglalay si Catherine, agad-agad pong pinagtanggol ni Alden. Napaawa mga fanay. Sobrang cute ng palitan nilang dalawa. Kaya naman todo kilig ang viewers. Sa pareho ding challenge, natanong din si Catherine kung naniniwala ba siya sa second chances. Matapos mag-isip, ang sagot niya, hirap naman, no na lang. Pero ayun naman, hindi agree ang lie detector test at nakuryente ulit si Kat. Sinabi niya na mahirap daw ibalik ang tiwala kapag nasira. In general, di ba syempre we all deserve second chances, pero depende talaga sa nagawa mo. Gaano mo nasaktan yung tao at kung magbabago ka ba. Dagdag pa niya, hindi umano lahat ay deserve magkaroon ng second chance. Nakakatuwa na makita si Catherine at Alden na very open sa ganitong usapan. Kaya naman doble ang kilig ng mga fanay, lalo na't patok na patok sa takilya ang kanilang pelikulang Hello Love Again. So talaga naman bongga, talaga ang Kat din, walang kaduda-duda. So, and talagang masasabi natin na itong mga malalalim na usapan na to, pinag-usapan talaga nila to. And then kapag may mga lumalabas ng mga pangit o mga lino, talagang todo tanggol sila sa isa't isa. Pero mas ang nakakatuwa, naglabas na rin po si Mami Mi ng ilan sa mga development doon po sa isang kung saan ginaya po or parang nanghingi ng permiso si Mami Min na to ask for doon sa contractor na gumagawa po para mas maging maganda kasi yung bahay po ng Casa Bernardo, kasi this is gonna be the first time na sila po ay magdidiwang ng Pasko dito po sa kanilang mansyon sa Casa Bernardo. At dito ay nakita ni Mami Min na napakaganda ng bahay nga nitong si Alden Richards sa Laguna at agad po siyang nagpa-ask to have the contact numbers nito pong gumagawa ng mga lights na ito. And ito po yung naging development, kaya naman pala nananahimik ang Bernardo fam dahil busy po sila sa pagpapaganda ng kanilang mansyon. Kasi syempre dapat maging espesyal ang kanilang celebration ng Christmas because first time po ito. At may mga ugong po at may mga bali-balita na parang si Alden Richards ay magpapasko dito po sa bahay mismo ng mga Bernardo fam. So pag nangyari yan at naganap, wow, talagang ito na talaga. That is really the confirmation of everything at lahat ng mga dudangers ay magtago na. Kasi isa yan sa mga inaabangan natin. Tapos kasabay nito ay sinasabi nga na magkakaroon nga ng meeting together or parang magsasama ang Bernardo fam at ang Paul Carson fam dito po sa mansyon. Kasi nga parang in-invite yung ni Mami Min, ito pong mga Paul Carson family na talagang masamahan sila dito this coming Christmas. Yun po ay lang yun po speculation pa lang. Pero wala pang confirmation. Magkakaroon ng makagiging makatotohanan yan pag naganap na yan this coming Christmas. Pero base po sa mga statement kasi, parang nagpapahiwatig na magkakaroon nga ng ganong scenario between Catherine, between Bernardo family and Paul Carson fam. So nakakatuwa lang kasi kahit po tapos na yung kanilang yung kanilang promo, yung kanila po mga ginagawa while they're doing their
movies, but still, hindi po napuputol yung kanilang communication. Still, ganun pa din, no? Ganun pa rin sila kaklingi sa isa't isa. Hindi man ito na ipapublicize, but still, we believe na ongoing pa rin ang communication ni Kat at ni Alden Richards. So, antayin na lang natin ang pa-press con. Sana nga bago matapos ang ito pong taon na ito ay may good news na pong mai-announce itong si Catherine at si Alden Richards na pinakaantay ng lahat. Today's video, pag-usapan natin ang ilan sa mga kaganapan kay Catherine Bernardo and Alden Richards, kung saan inilabas na nga ang ilan sa mga behind the scene photos and videos ng kung saan naganap no yung kanila pong dun sa Dubai. And of course, usap-usapan din po sa social media dahil miss na rin natin itong si Catherine at si Alden, no, dahil pinupush po ng ilang mga netizen na gawin daw di umano ni Alden at ni Catherine Bernardo ang remake ng Marimar, no, na kung saan si Marimar po ay isang parang isang nobela, no, na kung saan ay pinagbibidahan ng isang Mexican, no, and then ito po ay ginawa rin ni Miss Marian Rivera. So yun yung kanilang peg. And syempre ito po yung ilan sa mga kaganapan sa Dubai, yan. So kung saan magkasama po silang tinupad ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga bucket list, together. Nakita niyo po yung mga photos na yan ni Mr. Alden Richards. Grabe po kagwapo niya, no. Nakita naman natin dyan kung gaano po kakisig ang isang Alden Richards. Pero alam niyo po ba na despite of this, yung mga kagwapuhan na yan, abay pinupulutan itong si Mr. Alden Richards ng ilang mga followers ni Summer. Kasi napadaan po ako sa isang post ng mga followers ni Summer. Ngayon, kinumpara po itong si Alden Richards at si Daniel Padilla, yung kanilang side view. So, kita natin dyan na talagang medyo mataas ang ilong or matangos talagang ilong nitong si Mr. Daniel Padilla compared to Alden Richards. Pero alam niyo po ba na hindi lang yun ang pinagkumparahan? Ginawa pa nilang dugyot si Alden. Sinabi po ng isang followers ni Summer dyan, puro whiteheads ang Alden. Kitang-kita pang sinong sa camera. Haha, ayan. Yun ko yung sinabi. And parang masarap lang patulan, diba? Kasi, ang point of view ko, hindi naman kukunin ng secure yan kung dugyot yan si Mr. Alden Richards. Kahit po ano pang sabihin nila, si Alden never po naging cheater, diba? Yun naman talagang katotohanan Kaya wala silang maipintas kay Alden Richards kung ano-anong kadugyutan na lang yung naiisip nila. But anyways, eto na, pag-usapan na natin to. Dahil si Alden Richards po kamakailan ay nagkaroon ng interview together dun po sa kanyang mga kasama sa kanyang seryeng Pulang Araw, kasi po nalalapit na rin kasi ang pagtatapos ng seryeng ito. So dahil dito is may mga interviews and questionnaires, mga questions po na kailangan nilang sagutin. Ang pinagtatakhan ko po is sa Pulang Araw, ang kanya pong love team dito at tinatambal po siya kay Sanya Lopez na hindi po talaga napag-usapan or never po talagang nag-click. Kaya naman ang kanyang yung interview tungkol sa Pulang Araw, pero ang tanong tungkol kay Miss Catherine. Pero ang napansin po ng ilang media men at ilang mga nag-i-interview sa kanya, si Alden po, he's very consistent dun sa kanya kung paano niya isinasalarawan si Miss Catherine. Sabi niya, Alden Richards is all praise for Hello Love Again co-star Catherine Bernardo. In featured in La Official magazine, Alden said they have both changed for the better. Individually, since they first worked together on 2019's Hello Love Goodbye, the actor talked about Catherine's growth, which led to their great work on screen. She has changed for the better, more mature, more adventurous. Mas nakita ko yung parang mas naging free lang siya. That's how I see it, sabi niya. She's like a free spirit, Alden told the magazine. And I'm just so happy I got the chance to work with her again because right now, mas naging madali for both of us when it came to making this film, Asia Multimedia Star added. So, ganito po yung kanyang paglalarawan. So, as of this moment, as of December 1, Hello Love Again earned over 1.4 billion at the global box office as of December 1. It is also the first Filipino film to earn over 1 billion gross at the local box office and more than $7 million from international screening. So, yun po yung ilan sa mga napansin ng mga netizen. Talaga makikita mo na very consistent. Talagang lahat po ng mga adjectives at lahat po ng mga praises ay binibigay ni Mr. Alden Richards toward Catherine Bernardo. Wala talaga siyang, parang pinangaan niya si Catherine. Ikinumpara niya si Catherine nung first time na na-meet niya, yung sa pangalawang pagkakataon na naka-work niya, nakita niya daw talaga na ang laki-laki na ng changes. Ang laki na lang pinagbago ni Miss Catherine. Ito'y marahil dahil syempre wala na pong, nag-out na siya dun sa comfort zone niya Wala na yung taong nagdidikta sa kanya kung anong dapat niyang suotin, gawin, and everything, diba? Parang sabi nga ni Miss Catherine isa sa mga statement na di ko malilimutan, sinabi niya kay Mr. Boy Abunda that she really love her life right now. Ang video po na inyong napapanood ay ilan sa mga tagpo, kung saan si Mr. Alden Richards po ay talaga namang nagbahagi, nagpakain po sa lahat ng mga staff and crew ng Pulang Araw. Siguro ito po yung kanyang way of pasasalamat doon po sa kanilang matagumpay na movie ni Miss Catherine Bernardo.
Kaya naman sobra po yung ganito po, lahat po ng mga nakakatrabaho ni Alden Richards talaga, ganito lagi yung sinasabi na si Alden. Siya po yung tipo na pag talagang mahilig po siyang magdala ng pagkain, pakainin yung mga staff and crew, maging ang mga co-actors and actresses na kasama po niya. And of course, syempre po, i-congratulate natin ang Katden na movie na Hello Love Again, sapagkat ngayong araw or ngayong linggo na to, nasa ika-4 na linggo na po sila. But still, tumatabo pa rin po, no? Ang dami ng issues sa kapaligiran, pero marami pa rin talaga mga OFW yung nag-aantay na mapanood nila ito pong Hello Love Again sa kanila pong lugar, no? And according po sa mga napapanood at nakikita po natin na 2 billion is waving. Yun po inaantay natin, talaga inaabangan ko yon kasi talaga masasabi natin na wala na talagang makaka-break ng record na yan unless na gumawa ulit si Katrina, si Alden Richards ng movie together. Yun lang po yung aasahan natin. Pero alam niyo po ba na kaya medyo ng oras na tayo magsa-start, no, makapag-upload ng updates kasi I've been trying to search ano na nga bang ganap kay Miss Catherine magtapos po na lumapag sa Pilipinas kasi yung mga na-official na mga ano nila, photos nila, ano na po yun natapos na po nila yon. Tapos ngayon lang inilabas kasi nga ilalabas na rin po yung yan sa mga ano niyan, sa mga nilalaman yan. And chinek ko lahat ng social media platform, wala talaga as in kahit sa My Day niya, Instagram wala, social media wala, kahit sa Twitter or sa Facebook. Kaya naman pala, kasi feeling ko lang ito pong si Catherine Bernardo is nagde-detox sa social media dahil yung pangalan po niya ni Catherine Karil nadamay din sa Racal Jennings scandal, no? Nakakaladkad si na Catherine Bernardo Karil sa issue ni na Maris Racal at Anthony Jennings. Inuudyokan sila ng mga netizen na maglabas din ng mga screenshot ng kanilang resibo o ebidensya na di umano'y pagchichit sa kanila ng kanilang mga ex. Ito'y matapos ibunyag ni John Villanueva, ang ex-girlfriend ni Anthony, ang mga screenshot na umano'y intimate conversation ng actor at ni Maris. Narito ang komento ng ilang netizen. I think it's time for Karil to speak her truth. Kung may screenshot ka pa dyan, Karil, ilabas mo na. True, sabi niya. Catherine, if may screenshot ka now, it's the time. Catherine, kung may screenshot ka dyan, baka ito na ang tamang oras, char. Ilang netizen naman ang nagsabing wag nang ungkatin ang past. Nakakaya naman kaya El na happily married kay Karil kung kakalkalin nyo pa ang issue nung tatlo. Move on din. Can you guys just leave Karil and Catherine alone? Ba't ba kayo atat na atat idamay sila sa issue nila? Anthony at Maris, seriously, nananahimik yung dalawa. Then idadamay nyo sa ang mga Pilipino talaga hindi marunong sumunod sa salitang move on. Ngayon, kasi sa social media po, lalo-lalo na po sa X, no, na dating Twitter, lagi pong binabanggit ang pangalan ni Catherine. Nadadamay sila na wala naman silang kinalaman doon po sa issue ni Maris Racal ngayon. So, ang dami po talagang mga nag-mention sa kanya at talagang sinasabi na maglabas daw ng screenshot. Kumbaga yung tao kasi, si Catherine kasi pa, ang point of view ko with regards to that, naka-move on na yung tao, masaya na yung tao doon sa taong kasama niya, doon sa healing process, tapos ngayon binabalik na naman nila yung trauma. So, naintindihan ko si Catherine kung bakit parang medyo aloof po siya at medyo nagde-detox po siya ngayon sa social media dahil sa dami ng mga mentions ng kanyang name dahil sa issue ng screenshot nga ni Maris Racal. So, talagang nakakaloka talaga yung mga tao, no? Hanggang sa ngayon hindi pa rin sila nag-move on. Kahit si Catherine Bernardo itself, naka-move on na. So, huwag na tayo magtaka kung bakit wala po siyang paramdam sa social media dahil ito po yung isa sa pinaka-main reason.